Simula nang bumalik si Garrett at Damon, hindi kailanman nagsabi sa kanya si Damon tungkol sa bagay na ito. Hindi rin natanong ang bata sa kanya. Buong akala niya ay wala pang alam si Damon. I thought he still didn't know. Mababa ang boses na sabi niya. How did he react? Nagalit ba si Damon? Nag-alala niyang tanong. Hindi niya ma-imagine ang naging reaksyon ni Damon nang magtapat si Garrett. At first, he doesn't want to believe me. Aksidente niyang narinig ang pag-uusap namin ni Pablo. Nung una tinatawag niya akong sinungaling dahil sinabi kong anak ko siya. Pero kalaunan wala na siyang ibang sinabi. Tahimik lang si Damon, walang masyadong expression ng kanyang mukha. But after that, he didn't question me again. Until now, sagot ni Garrett. Noong mga nakaraang araw niya pa napapansin na papa na rin ang tawag ni Damon kay Garrett. Akala niya gumagaya lamang ang kanyang anak sa kapatid nito na ang tawag din kay Garrett ay papa. Yun pala, it only means one thing. Damon has already accepted Garrett. Kiniling niya bahagya ang ulo at pinakatitigan si Garrett. Nag-shave na ito, wala nang medyo mahabang balbas at bigote. Malinis ng mukha nito at wala nang nakaharang na buhok. Hindi na rin mukhang stress ang lalaki kaya mas malaki ng pagkakahawig nito sa kanyang anak. Wala sa sariling napangiti siya. Maybe there's really something with Garrett. Kahit si Athena, ilang araw lang sa poder nito ay naging komportable kaagad sa lalaki at tinawag na rin na papa. He really knows how to charm our children. Komento ng kanyang isip. Humakbang si Garrett at pinatakan ng halik ang kanyang noo. I'm not comfortable when you're starting to stare at me like that. Pakaramdam ko pinag-aaralan mo ng mabuti kung paano ko maalis sa buhay mo. Pabiro nitong sabi. Medyo natawa siya. Nakalimutan ng pressure na kanina ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Pagdating talaga sa kanilang mga anak, nag-iiba agad ang ihip ng hangin. Iniisip ko lang kung bakit ang bilis-bilis mong magayumang mga anak ko. Alam mo bang nag-aalala ko sa magiging reaksyon nila kapag sinabi ko na ang totoo? Ayaw kong kamuhian ako ng mga bata. Ayaw kong kamuhian kanila dahil sa hindi nila maintindihan ang sitwasyon. Lumaki sila na si Marcos ang kinikilalang ama, kaya hindi dapat madali na ipakilala kita bilang totoo nilang tatay. Pinulupot ni Garrett ang mga kamay nito sa kanyang bewang. Nanatiling labi nito sa kanyang noo. Pinapaulanan siya ng mumunting halik. Maari niyang itulak si Garrett ngunit hindi niya ginawa. Komportable naman siya kahit paano sa mga kilos nito. Mas nagiging komportable na rin siya sa lalaki at gusto niyang sanayin palalo ang sarili. That's because I have the natural effect as a father to them. Mga anak ko sila. Makikilala nila ako kahit na paano. Alam ng puso nila na galing sila sa akin. Ngumiti siya nang marinig ang sinabi nito. Araw-araw gumigising ng maaga si Garrett para ipagluto sila ng almusal. Ito rin ang nagluluto ng tanghalian at hapunan nila. Kapag wala sa kusina si Garrett, siguradong nasa kwarto ng kambal. Kapag wala naman, nasa labas o nasa salang tatlo at naglalaro. Alam niyang unti-unting kinukuha ni Garrett ang loob ng kanilang mga anak. Gusto niyang isipin na bumabawi ito sa ilang taong pagkawala. Kung totoo man na nakilala ng kanilang ama ng anak si Garrett ay mas mabuti yon para hindi na siya mahirapang ipaliwanag kay Athena ang lahat. Lalo pat sobrang close ito kay Marcus. Natatakot siyang baka hindi agad matanggap ng kanyang anak ang sasabihin niya at magkaroon sila ng problema. Si Athena, hindi pa alam ni Athena, mahina niyang turan. I have to explain to her. No, we will explain to her, sagot ni Garrett. Gusto ko nandun din ako kapag sinabi mo kay Athena. I want to know her reaction. Kung magalit man siya, at least I know that she's mad. Para alam ko kung paano ko siya mababawi. I want to win my daughter's heart, Sandra. Gusto ko alam kung magiging reaction niya. That will mean so much to me, no matter what her reaction will be. Tinulak niya ng marahan ang dibdib ni Garrett para lumayo ito kahit paano't matignan niyang mga mata nito. Kung natanggap ka ni Damon, mas malaki ang chance ang matatanggap ka ni Athena. She's also a soft-hearted girl. She might get mad or confused but she will eventually understand. You raised them so well, Alexandra. Puri ni Garrett na inayos ang takas ng mga buhok. Kung ano man ngayon si Athena at si Damon, yun ay dahil napalaki mo sila ng tama. Mabubuting batang mga anak natin. That is why I want to thank you for nurturing them well. Buong pusong saad ni Garrett. Ngumiti si Alexandra. Marami siyang gustong sabihin ngunit mas pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Kung alam lang nito na mayat maya kung isugod ang kambal sa ospital dahil sa pagkakasakit. Halos mabaliw na siya sa pag-alala para sa kanyang mga anak dahil kahit na anong gawin niyang pag-alaga, mahina pa rin ang immune system ng kambal.
Pakiramdam niya noon, isa siyang malaking failure dahil hindi niya maalagaan ng maayos ang kanyang mga anak. Kaya ngayon para marinig mula sa bibig ni Garrett na napalaki niya ng maayos ang dalawa, ay tila isang malaking bagay na. Sa pag-uugali, maayos niya naturuan ng dalawa pero marami pa rin siyang pagkukulang bilang isang ina. Next week ang flight natin. I will schedule a Monday afternoon flight, ani Garrett. Tumango siya bilang tugon. 4 na araw simula ngayon, makakapag-impake pa siya. How about Pablo? Can still wait? Nag-alala niyang tanong. Hindi lingid sa kanya na gustong-gusto na umuwi ni Pablo para makitang dati nitong asawa at ang anak. Kahit siya'y nabigla nang malamang may anak na pala si Pablo. Buong akala niya wala tong mabuong pamilya. Pagkatapos ng hiwalay ng asawa, yun pala buntis ng babae nang umalis to ng Pilipinas para takasan si Pablo. Kaya nga nitong mga nagdaang araw, madalas si Pablong nasa kwarto lamang dahil naghahanap ng mga impormasyon sa dating asawa. Hinahayaan na lang nila dahil wala naman silang maitulong, lalo pat hindi nila lubos na kilalang dating pinakasalan nito. He doesn't have a choice. Kibit balikat na sabi ni Garrett. Isa pa, hindi siya sigurado kung nasa Pilipinas ba talaga si Suzette. Have you seen her ex-wife? Kuryoso niyang tanong. Nakita niyang larawan ni Suzette at ang batang lalaking kamukha ni Pablo. 2 beses lang. Hindi naman ako imbitado sa kasal nila, kaya nung nasa Cebu ko lang siya nakita. Then after that, she vanished. All along, I thought he's just a playboy who don't want to get attached with anyone. Pero lately napapansin ko, gustong-gusto niyang mahanap ang mag-ina niya. Puna niya. Inabot ni Garrett ang kanyang kamay at tinaplos ang kanyang mga daliri. Napatingin naman siya sa kamay niya nang maramdaman ang init ng haplos ni Garrett. Hindi na kami bata, Alexandra. Our perspective in life has already changed. Alam mo nung makita ko si Damon at Athena, para akong atakihin sa puso. Amin niya, medyo natatawa pero may halong lungkot ang boses. Akala ko isa lang ang anak ko, yun pala 2 na. Doble ang sakit sa tuwing naisip ko na wala ako sa tabi nila habang lumalaki. Kaya sa tuwing napapatingin ako sa mga anak natin, may kakaibang sakit hanggang ngayon. Tingin ko hindi sapat ang 10 taon para tapatan ng mga taong nawala ako sa kanila. Ngumiti si Garrett at tumitigto sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano maging ama, kaya minsan natatakot akong pumalpak sa mga responsibilidad ko bilang tatay. Parang nakakatakot pero malaking fulfillment naman sa akin bilang tao. May kakaibang kislap na siya sa mga mata ni Garrett. Kaya naintindihan ko si Pablo kung ipapahalugog niya ng buong mundo para mahanap si Suzette at ang kanyang anak, because I will also do the same. Kung nauna ko nakitang picture ni Damon at Athena, positibo agad ako na akin sila at ikaw si Alexandra. Nagtaas bahagya ng kilay si Alexandra. Napakayabang naman ni Garrett. Hindi pa direktang sinabi na manang-mana sa kanyang mga anak nila kaya malaki ang kumpiyansa sa sarili. Ang yabang mo naman, mana sa akin ng kambal, may nakuha lang silang feature sa'yo. Pero sa akin pa sila nagmana, depensa niya. Marahang natawa si Garrett dahil sa kanyang pagiging defensive. Pinisila lalaki ang kanyang kamay. Mana sila sa atin, kamukha mo si Athena. Kamukha ko si Damon but they actually look like the same. Ani Garrett. Pinaikot ni Alexandra ang kanyang mga mata. Yun din naman ang napuna niya sa kanyang mga anak. Mas kamukha niya si Athena. Si Garrett naman kay Damon. Pero kapag tinignan niya si Athena at si Damon magkamukha pa rin. Thank you, Garrett suddenly said. Katatapos niya palang tarayan ng lalaki tapos ngayon nagpapasalamat naman sa kanya. Tinignan niya ito, nagtataka. Thank you because you carried them for 9 months. You suffered, you felt pain, you labored for them, and you delivered them safely. May kakaibang emosyon na sumisilip sa mga mata ni Garrett. Hindi niya mapangalanan pero sigurado siyang mga positibong emosyon yon. Garrett, ina ako, ang paghihirap. Parte lang yon ng pagiging isang ina. Sinanay lamang ang katawan at puso ko para sa mas masakit at mas mahirap na sitwasyon para sa mga anak ko. That is why a woman can carry a lot of pain because she's already used to it. Alam mo, tingin ko, kung hindi dahil kay Damon at kay Athena, hindi ako magiging matatag kagaya ngayon. Ngumiti siya. I've endured so much because of them. Kahit nung wala akong maalala, silang naging lakas ko para magsimula ulit ng bago. Kung wala sila, hindi ko na alam kung saan pa ako pupulutin. Kung nawalang kanyang mga anak habang nagdadalang tao siya, baka hindi niya kayanin ang nangyari sa kanya. Si Athena at Damon ang naging liwanag niya sa madilim niyang mundo noon. Kung ano siya ngayon, yun ay dahil sa kanyang mga anak. Nakaya niya lahat dahil sa kanyang mga anak. Buong pagmamahal at paghahangang tinignan ni Garrett sa Alexandra. Sa kanyang isip,
Hindi niya mapapantay ng lahat na naging sakripisyo ni Alexandra para sa kanilang mga anak. Kaya susuklian na lamang niya yun ng tapat at dalisay na pagmamahal mula ngayon. Hinawakan niyang baba ng babae, nagtamang kanilang tingin. Bumaba ang kanyang tingin sa mapulang labi nito. Dahan-dahan siya lumapit at pinatakan ng magaang halik ang labi nito. Sandali lamang yun at agad din siyang lumayo. Nakita niyang paglamlam ng mga mata ni Alexandra. Tila naramdaman ng kanyang halik ay puno ng pagsamba, pagmamahal at paghanga. "I love you, Alexandra Gonzaga Verado," he said hoarsely. "And I'm starting to fall for you even more for loving our children. You deserve all the good things in life, Sandra." Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nito, mas lalo niyang nais na bigyan ng payapa at masayang buhay ang babae. "That's why I do my very best to offer you nothing but the best. I love you more than life itself," buong puso niyang sabi. "Hi, Tito James!" Kumaway si Athena sa screen. May dala itong malaking teddy bear. Sa likod naman ni Athena ay nakasunod si Damon na may dalang mga unan. Lumingon to sa screen pero saglit lamang. "Athena, sa kwarto lang kayo." Nilingon ni Alexandra ang mga anak. "Gareth, pagsabihan mo, ang tigas ng ulo ni Athena." Siko nito sa lalaki. Kumunot ang noo ni James nang mapansin ang ginawa ng babae. "It feels weird to see them doing the elbow thing." Bulong ng isip ni James. Pinunasan niyang basang buhok habang tinitignan ng dalawa sa screen ng kanyang phone. Katatapos niya palang maligo nang makatanggap ng video call mula kay Gareth. "Athena, stay on your room. Magagalit ang nanay niyo," sigaw ni Gareth. Hinampas na Alexandra ang braso ni Gareth. "Natawa lang kanyang kaibigan, kaya hindi na ako sineryoso ng mga anak ko dahil sa'yo," inis na sabi ni Alexandra. "So, mag-aaway na lang kayo sa harap ko?" Tanong niya sa dalawa. Sabay na bumaling sa kanya si Alexandra at Gareth. Umikot ang mga mata ni Alexandra. Samantalang marahang natawa si Gareth. "Sorry, how's Philly Finch by the way?" Tanong ni Gareth. Pilit pinapaporma lang tono ng boses. Sinilyapan niya ang oras. 1:39 PM na ngayon. Ibig sabihin 8:39 naman sa Sicily. Kaya pala nakita niyang nakapajama na kaninang kambal ang dumaan sa monitor. "Still the same, the people and the government here, they are rotten." Nakita niyang kumunot ang noon ni Alexandra. Bahagya itong lumapit sa monitor at nagsalita. "How's Marcos case? Hindi ba naayos na? Saan siya ngayon nakakulong?" "Manila City Jail." Sagot niya. Mabuti na lamang at nasa batas na hindi kailangan tumistigo ng isang bata sa korte kung siya'y nakidnap. Basta malaking ebidensyang hawak ay madidiin na kaagad ang akusado. Mabilis lamang ang naging paglilitis sa kaso ni Marcos dahil na rin sa impluwensya niya. Hindi ko alam kung nilipat siya, pero parang hindi pa dahil gagawin pa siyang testigo laban kay Natalie. "How about Natalie's case? Naiakit na ba sa korte?" Tanong ni Gareth. "Yes," sagot niya. May nakuha na rin silang mga abogado, kaya sigurado kung paghahanda nilang kasong isasampa kay Natalie. Sa first hearing kailangan nandito na sana kayo. Aniya, naisip niyang madali lang naman talagang banggain ang mga Jones pero mukhang hanggang sa kamatayan ay ipaglalaban pa rin ni Romulo Jones ang kanyang anak na si Natalie. Ngunit dahil sa pagpapakasal ni Gareth at Natalie, naging mas matatag at malawak ang mga sakop ng negosyo at ari-arian ng mga Jones. That's a gain for them. Kaya hindi na siya nagtataka na sa ilang taon pa lang na pagsasama ni Gareth at Natalie, tumasagad ang assets ng mga Jones. Kung perang magiging labanan, may laban talagang mga Jones. Pero kung mga ebidensya at testigo, mukhang walang lusot si Natalie. Dinala ko sa isang psychiatrist, si Teresa, yung babaeng sumaksa kay Natalie, para patingnan baka mamaya sabihin ng mga abogado na may sirang babaeng yun kaya hindi maaring tumistigo laban kay Natalie. "Nasaan na yung babaeng yan?" Utal na tanong ni Alexandra. Kung hindi siya nagkakamali, si Teresa Delgado ang Tere na kanyang naalala. Ito ang babae na lumapit sa kanya sa airport at tinutukan siya ng armas. Naalala niya pa na takot ang mga kasamahan nito kay Tere dahil sa ugaling hindi maganda. Nasa correctional pero pinapabantayan ko naman siya ilan kung tauhan sa loob. May kinakaharap pa siyang mga kaso at hindi pa tapos ang lahat ng paglitis sa kanya. Pero handa siyang tumistigo laban kay Natalie para pagbayarin to sa ginawa sa kanya sa mga kasamahan niya. "Siya na lang bang natitira sa kanila?" Tanong ni Alexandra. Marahan na tumango si James. Nung minsan na makausap niyang psychiatrist ni Teresa, sinabi nito na maayos naman ang mental state ng babae. Yun nga lang may severe depression ito at anxiety dahilan para sa minsanang pagkatulala ng babae at hindi pag-ibu sa mga tao. Ngunit kung kausapin to, maayos naman na sumasagot ang babae. Kaya maari pa rin itong maging testigo.
Actually, she's willing to go to jail kung kasama niya raw sa kulungan si Natalie. May kaso ring isasampa sa kanyang partido ng mga Jones dahil sa pinagtangkaan niyang buhay ni Natalie. Pero baka unahin na muna ng Korte Suprema ang kaso ni Alexandra. That will be fine with me. Mababang boses na sagot ni Alexandra. Umayos to ng upo, mukhang hindi komportable, ngunit nakapag-desisyon na. May ticket na kami, pabalik ng Pilipinas, imporma ni Gareth. Medyo natigilan siya sa sinabi ng kaibigan. May ticket na sila kaagad. Kung ganun mukhang nakapag-usap ng dalawa tungkol sa mga importanteng bagay. Sumandal siya sa kanyang kinauupuan. Sa nakikita niya ngayon, mukhang maayos ng relasyon ni Alexandra at ni Gareth. Nakikita niya hindi na kumpiyansa ni Gareth ang pagdating sa pagdadala ng kanilang pamilya. Kung nagkaayos ng dalawa, ay mas mabuti na yon dahil ayaw niyang habang inalalakad nilang kaso ay naiilang sila sa isa't isa. How about the kids? Kasama ba sila? Kuryoso niyang tanong. Yes. Matipid na tugon ni Gareth. Unti-unting umangat ang sulok ng labi ni James. Kung ganun, maayos na talagang pamilya ni Gareth. Good for him. Okay din, kung sa sunod na linggo pa ang flight nyo, huwag niyong kakalimutan na dalhin ang mga dokumento ni Athena at Damon. You can use it here to process some important documents. Bilin niya. Kung isasama ng mga bata, may posibilidad na manatiling silang lahat sa Pilipinas. And oh, by the way, ngumisi siya ng may maalala. Yung pinapalakad mong marriage certificate nyo ni Alexandra, hindi pwedeng akong masikasa nun. Dapat daw ikaw o kayong mag-asawa. Nalaman ko rin na pinagtibay ni Natalie ang marriage certificate nyong dalawa, kaya mag-void lang yon kung babalik sa Alexandra at kayong dalawang magpoproseso nun. Nakita niyang kumunot ang noon ni Gareth. Wala namang naging reaksyon si Alexandra. Hindi niya alam kung nagulat o namangha sa kanyang sinabi. Pero tingin ko, dahil lalakad ang death certificate ni Alexandra at halos 5 taon na rin ang lumipas simula noon, baka void na rin ang marriage certificate niyong dalawa. What? Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Gareth. I'm not just sure. Hayaan mo magtatanong ako sa abogado kung ano bang dapat na gawin sa bagay na yan. Pero kung hindi na maayos, edi magpakasal ulit kayo. Nakibit siya ng balikat. Ngayon ang kaninang walang ekspresyong mukha ni Alexandra na puno ng samot-saring emosyon. Hindi niya na halos mawari kung anong mararamdaman nito ngayon. Samantalang nakita niya natigilan si Gareth. Kung maayos ng pamilya nila, dapat magsimula ulit sila. Yung magsimula talaga sa pinakasimula. You should remarry, he firmly suggested. Tahimik si Alexandra habang sumusunod sa kanya sa kusina si Gareth. Medyo kabadong lalaki at pinapakaramdaman ang kanyang magiging reaksyon. Ngunit hindi naman gaanong iapektado sa Alexandra sa nalaman mula kay James. Una pa lang pumayag na lang silang magpakasal dahil kay Lolo Melandro. Hindi naman talaga siya gusto ng lalaki. Naghahanap lamang ito ng babaeng pakakasalan at ihaharap sa matanda. Nagkataon na siyang gusto ni Senyor Melandro kaya siyang inalok ni Gareth. Binuksan niya ang ref at kumuha ng pitchel ng malamig na tubig para pauwiin ang kanyang uhaw. Medyo namamalat rin ang kanyang lalamunan. Sandra, Gareth nervously called. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin at nakitang ilang hakbang lang ikaagad na nakalapit si Gareth. Napalunok to nang tumigil sa kanyang harap. Are you mad? Are you upset about what James said? Maingat nitong tanong. Binaba niyang baso sa island counter at hinarap ng tuluyan si Gareth. Seryosong kanyang mukha. I'm not, sagot niya. There's nothing to be upset about. I've already learned about your marriage with Natalie. Sa totoo lang, hindi naman ako apektado sa bagay na yon. Tsaka kung babalik naman tayo sa simula, kaya natin gustong mag-file ng divorce ay dahil sa gusto mo rin siyang pakasalan. Alexandra, humakbang si Gareth at hinawakan ng kanyang braso. Napakasalan mo naman siya at bilang legal na asawa, dapat lang na-secure niya ang marriage certificate niyong dalawa. Patuloy niya. Sandra, please. Mas lalong kinakabahan si Gareth. Hidalgo ang apelidong ginagamit ni Athena at Damon ngayon dahil pangalan nito nakalagay na biological father ng kambal. Sa ilang dokumento, ang tanging laban na lamang niya upang maayos na mailakad ang birth certificate ng kanyang mga anak at mabagong apelido nito ay ang DNA test result at marriage contract nila ni Alexandra. Patunay na siyang ama ng kambal at dapat na apelido niyang dinadala ng kanyang mga anak. Isa pa ayaw niyang tanggapin sa sarili na napawalang bisa na talagang kanilang kasal ni Alexandra. Isa yun sa pinanghawakan niya para tuluyang bumalik sa kanyang babae. It's not sure yet. Ilalakad naman natin yun para masiguradong maayos pa rin ang record natin at papawalang bisang kasal namin ni Natalie. Hindi ko na dapat siya pakakasalan nun. Frustrated niya sabi. Bahagyang nagtaas ng kilay si Alexandra. Ano, pinilit ka niya?
Tinutukan ka ng baril kaya nag-oo ka sa pare? It wasn't a church wedding. Agap niya. Kay Jazz sa baril lang kami nagpakasal. Dagdag niya. Hindi niya magawang magpakasal kay Natalie sa simbahan dahil malaki pa rin ang kahungkagan ng kanyang naramdaman na mga panahon na yon. Upang tuparin ang kanyang pangako noon kay Natalie pakakasalan ito, tinupad na lamang niya yon sa isang civil wedding. Litong-lito siya. Ang tanging naisip niya lang ay tuparin ang pangako na yon. Total ay pariwara na rin naman ang kanyang buhay. Naisip niyang baka pagkatapos ng ilang taon nilang pagsasama ni Natalie, at makita nito na hindi siya responsable at maayos na asawa, ito na ang maglalakad para sa kanilang divorce papers. Sandra. Nang hawakan niyang siko ni Alexandra ay pumiksi ito. Humugot naman siya ng malalim na buntong hininga. May kakaibang takot sa kanyang dibdib dahil sa pag-iwas nito sa kanyang haplos. Kahit pa, sa batas, kasal ka sa kanya. Lumalabas tuloy na akong kabit at ang anak sa labas sa mga anak ko. That's not true. Putol niya sa babae, medyo na iskandalo sa sinabi nito. Hindi kailanman magiging kabit sa Alexandra para sa kanya at mas lalong hindi magiging bastardo ang kanyang mga anak. Para sa kanya, si Alexandra lamang ang legal at tunay na asawa at walang ibang lehitimong anak kung hindi si Athena at si Damon. Kaya para sabihin to ng babae sa kanya ay talagang hindi siya makakapayag. Niyapos niyang bewang ni Alexandra. Natatakot na baka dahil sa bagay na ito'y lumayo na naman ang loob sa kanya ng babae. Inayos na niya ang kanilang pagsasama kaya ayaw niya na sana ng kahit na anong makakasira pa sa kanila. May kasalanan siya, oo, pero maayos pa naman niya yon. Malaki ang tiwala niya na mapapawalang bisa niyang kasal nila ni Natalie. Bigyan lamang siya ng sapat na panahon ni Alexandra. Lumamig lamang ang ekspresyon ng mukha ni Alexandra habang nakakulong siya sa bisig ni Gareth. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Hindi naman talaga siya galit kanina. Hindi rin siya apektado pero dahil sa pagpapaliwanag ni Gareth ay mas lalo siyang naiinis sa sarili. I might consider James' idea. Marahang bulong ni Gareth. Ngunit kanya namang narinig. Nagangat siya ng tingin kay Gareth. Magkasalubong ang kilay nito. Anong idea? Ang magpakasal ka ulit? Nagtaas siya ng kilay. Sinalubong ni Gareth ang kanyang mga mata. Magkalapit din ang kanilang mukha at dahil hawak siya nito ay parang may kakaibang pitik ng emosyon ang dumaloy sa kanyang katawan. Alam mo dati, namamangha ako kasi hindi ka naman talaga selosa. Palagi kang mahining magsalita, saka mahiyain. Pero Alexandra ngayon sa harap ko, gustong gusto ko. You're brutally honest. You're bold. You're always straight to the point. Ngumiti si Gareth. Yes, I'm thinking about remarrying. But this time I want to do it right. Ayaw ko napipilitan ka na pakasalan ako. Ayaw ko mabilisan ng kasal. Ayaw ko may pirmahan na kontrata kung hanggang kailan lang tayo pwedeng magsama. Lumamlam ang mga mata ni Gareth. I really want to marry you again, Alexandra, he hoarsely said. Umawa ang labi ni Alexandra, napakurap siya ng ilang beses. Hindi makapaniwalang ganun lang kadali para kay Gareth na sabihin yon. Nilapat niyang mga kamay sa dibdib na lalaki, sinubukan tong itulak pero mas sinapit lamang siya nito palapit. Magkadikit ng kanilang dibdib at kapwa malakas ang tibok ng kanilang mga puso. Pero pakakasalan lang kita kapag handa ka na. I don't want to put pressure on you. I want you to take your time. I'm willing to wait for your yes. He said slowly, his eyes hopeful. Paano kung ayaw na kitang pakasalan? Tanong ni Alexandra. At saka agad na ikinubli ang emosyon sa kanyang mga mata. Mabuti siya at hindi kasal siya kahit na kanino. Maliban kay Gareth kaya walang problema sa kanyang parte.